Daddy, I love you so much. You will always be here no matter what. I will never ever forget you, Dad. Sambit ko. Ilang segundo pa ay ang maliwanag na kapaligiran ay naging madilim. Nakakatakot, sobra. Nagpalingaling ako sa paligid pero wala akong makita na kahit anumang liwanag. Naulinigan ko na lang ang boses ni Daddy. It's like a lullaby in my ears. Daddy! Daddy! Tawag ko. Nauuhaw. Namumuong mga butil ng pawis sa aking noo at sobrang kabang nararamdaman ko. Simula ng trahedya na iyon ay palagi na itong nasa aking isipan. Isang bangungot na kahit kailan ay hindi na siguro matatanggal pa sa aking isipan. Napakuyom ako sa kumot na nakabalabal sa aking katawan. Umikit ako ng mariin at unti-unting umagos ang luha ko sa aking mga mata. I missed him so much. At wala akong magawa dahil hanggang bangungot ko na lang siya makikita. Bumalik ako sa ulirat nang marinig ko ang tuloy-tuloy na katok sa pintuan. Jaira! Tawag ng isang boses. Jaira! Gumising ka na at aaten pa tayo sa party mamayang 7:00. Padabog nitong nilakasan ng pagkatok sa pintuan. Ano ba? Hindi ka pa bababangon dyan? Mommy, I know. Sagot ko. Nagpa-prepare na ako, okay? Fine. Bilisan mo dyan at nakakaya sa kapatid mong si Evelyn at sa Tito Ivan mo. Tinatamad akong humiga ulit sa kama ko. May ilang oras pa para makapag-prepare ako kaya nagmuni-muni na muna ako. Tulala akong nakatingin sa siling. Simula nang mawala si Daddy, wala pang 1 taon na mag-asawa muli si Mommy. You're right. Paano mo naman papalitan ng ganoong kabilis ang taong minahal mo at minahal ka ng lubusan? I'm wondering kung bakit bigla na lang nag-asawa si Mommy without informing me. Wala naman ako magagawa dahil desidido na siya at sabi nga niya, hindi ko kailangan pumayag dahil gagawin niya ang gusto niya. I hate social gatherings but I need to go there para magawa ang pinaplano ko. Patagal ko nang napag-isipan iyon at hindi na magbabago ang isip ko kahit pa ikababa ng pagkatao ko. Nag-iisa na lang naman ako ngayon at wala na akong kailangang intindihin kung may sasagasa ang tao because Mommy is so busy with my stepsister and stepfather. Simula na nagkaroon ng bagong pamilya si Mommy, naitsipwera na ako. I'm not jealous pero yun talaga ang pinaparamdam sa akin or should I say, yun talaga ang nararamdaman ko. Kahit ano pa sa dalawa, iba pa rin ang pagmamahal ni Daddy na nararamdaman ko. Masaya, contented, and peaceful. Yan ang nararamdaman ko kapag kasama si Daddy. But now, I feel empty. Gonzalez family is one of the elite family in Cebu, kaya kilalang kilala si Tito Ivan and Evelyn. Tito Ivan is one of the famous businessmen in the industry, lalo na sa construction firm dahil isa itong kilalang engineer, like my daddy. Kilala siya dahil sa mga bridges na ginawa niya dito sa Cebu. Actually, magkatrabaho si Daddy and Tito Ivan bago pa nangyari ang insidente na nagpabago sa buhay namin. Pasado 6:00 na mag-asikaso ako ng aking sarili. I'm wearing a simple white cocktail dress na pinaresan ko ng gold necklace and bracelet. Dahil matangkad naman ako, ay no need na magsuot ng sobrang taas na heels. Kalahati ng buhok ang itinali ko at kinulot ang kabuuan sa dulo. I'm beautiful and I'm confident na sabihin iyon sa inyong lahat. Please, wag kumontra. We are heading now in one of the prestigious hotel in Cebu. Sa entrance pa lang, kaliwat kanan na ang mga nakikita kong mayayaman at makapangyarihan. Sila din ang madalas kong makita sa mga nakaraang event na dinadaluhan ng pamilya. Makikita mo sa kanila na excitement at sobrang ingay dahil nagpapadaigan na hindi mawawala sa mga maharlikang taong katulad nila. Like before, mag-isa lang ako at nililibang ang sarili sa isang sulok dahil hindi ako nakikisalamuha sa kanila. Nahagip ng mata ko ang isang babae at lalaki na intimate na magkahawak sa isa't isa. No other than my stepsister, Evelyn Gonzalez, one of the best architect in Cebu, and his future husband, Austin Morales, na nagmamayari ng isang construction firm na kilala sa buong Pilipinas. Nakakasuka kung gaano sila purihin ng nakapaligid sa kanila. Perfect match, loving couple, or whatsoever. Hindi bagay sa kanila iyon, mas talong hindi bagay kay Evelyn. Napangisi ako. I decided na ngayon gawin ang plano ko. I hope it will work, kahit ano pa mangyari. Busy si Evelyn na makapag-usap sa ibang tao.
Si Austin naman ay humiwalay sa kanya at umalis. Agad kong ibinaba ang baso na hawak ko at sinundan ito. It is now or never, Jaira. Sabi ko sa aking sarili. Nabutan ko ito na papasok sa elevator. Nagmamadali ako sumunod doon at pumasok upang makasabay ito. Hi, brother-in-law. It's nice to see you again. Ngiting bati ko sa kanya. Sumara ang pintuan ng elevator. Dahil sa refleksyon naming dalawa ay nakikita ko ang galaw nito at reaksyon ng muka. Kahit sa ang anggulo, hindi ko talaga siya nakitaan ng emosyon at malamig ito sa kahit na kanino. Kung nakikipag-usap man siya sa iba ay for casualty lang iyon. Tumango lang siya sa akin at ini-adjust ang kanyang necktie. Inangat nito ang kanyang kamay at pinindot ang 6. Bago pa nito maibaba ang kanyang kamay ay ikinawit ko na ang aking kamay sa kanyang braso. I look at him and smile. Tiningnan lang ako nito at ang kamay na nakayakap sa kanyang braso pero hindi mo pa rin makikitaan ito ng kahit na anumang emosyon. Brother-in-law, I said hi. Bakit hindi mo mali ako batiin? Sabi ko. Di ba nakita na tayo kanina sa banquet hall? Sagot nito. Napakabaritono ng kanyang boses na nagpapatindig sa aking balahibo. Nakita mo ako? Gulat kong balik na tanong sa kanya. I mean, yes. Dugtong ko. Nagpakita ko sa kanya habang tinutugunan ang kanyang tanong. Can you please remove your hand? Masungit na sabi nito. Tiningnan ko ang aking kamay na nakayakap sa kanyang braso. I'm sorry. Paumanhin ko. Hindi ko inalis ang aking kamay sa kanyang braso. Brother-in-law, can we talk? May gusto sana ako sabihin sa'yo. Can you take me to your room? Tanong ko. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ko dahil ayokong magduda ito. I have no time. Sagot nito. Hindi naman ako magtatagal, promise. Itinaas ko ang kaliwang kamay na nanunumpa sa kanya. Sandaling-sandali lang talaga ito. Bumukas ang elevator sa 6th floor at nagpadala ko sa kanya kung saan lupalupan siya pupunta. Para akong isang linta na nakakapit sa kanya. Huminto ito sa isang suite. Bago pumasok ay nilingon muna ako nito at tinitigan ng matalim. Kahit ang kapatid mo hindi pa nakakapasok dito. Are you sure na gusto mo talaga na pumasok sa loob? Tanong nito. I smiled at pinakita ko sa kanya na excited pa ako. Of course. Tipid kong sagot. Pagpasok sa loob, sinundan ko lang ito sa may counter kung saan siya huminto para kumuha ng maiinom. Inihanda niya ang 2 baso at nilagyan niya ng juice. Now tell me, ano bang gusto mo sabihin? Sabi nito na hindi na makapaghintay. Kinuha ko ang baso na ibinigay niya. Tiningnan ko ito at tinikman ang juice na ibinigay niya. Pwede mo bang palitan ito ng wine? Medyo nauumay kasi ako sa lasa. Sabi ko. Malamig akong tiningnan nito at ibinaba ang baso na kanyang iniinom. Pagtalikod nito ay mabilis akong kumilos at may kinuha sa bag ko. Mabilis kong inilagay iyon sa kanyang inumin. Tama lang ng pagharap niya ay nagawa ko ng unang hakbang ko. I crossed my finger na sana'y inumin niya iyon. Thank you. Sabi ko sabay abot ng goblet na ibinigay niya sa akin. Inamoy ko iyon at ninanamnam ang masarap na lasa nito. Ininom ko lang ang wine nang ubusin niya ang juice na nasa baso niya. Napangiti ako habang umiinom ng wine. Next step. Sabi ko sa isip. Ang sarap talaga uminom ng wine habang nakikipag-usap. Nakaka-relax at nakakakalma. Pwede ding nakakabuhay ng dugo. Pilya kong sabi. So what? Get straight to the point, Miss Gonzales. Sabi nito. Masyado kang mainipin. I'm not a Gonzales. I'm a Mendez. Jaira Mendez. Pakilala ko. Natahimik kami sandali. Alam ko na tumatalab na ang gamot na inilagay ko. Matalino siyang tao kaya malalaman niyang ginawa ko. Shit! Napangisi ako sa kanyang sinabi. Alam ko nagiinit na ito at sa loob lang ng ilan pang minuto ay mas magiinit pa ito. I'm sorry, my brother-in-law. Pilyang sabi ko. Tumayo ako at nilapitan ito. Patangkad ito kaysa sa akin kaya kailangan ko pang iangat ang ulo ko para tingnan ito. Inangat ko ang kamay ko upang idampi ang palad ko sa kanyang dibdib. How dare you drug me? Matalim at galit nitong sabi. I have my reasons, brother-in-law. Sagot ko. What did you call me? Sabi nito at nagpipigil pa rin. Ang mata nito ay parang apoy na nagbabaga dahil sa init. Ang lakas ng loob mong tawagin ako ni brother-in-law pagkatapos mong gawin sa akin to. Shh. Inilagay ko ang daliri ko sa aking labi. Did you love me, stepsister, brother-in-law? Mas naging seductive ang boses ko upang akitin ito. Hindi ito nagsalita at bigla na lang na sinunggaban ng mga labi ko.
Mula sa kitchen counter ay binuhat ako nito pabalik sa sala at inihiga sa sofa. Habang hinahalikan ako nito ay may kirot sa puso ko. I need to do this, Dad. I'm sorry dahil hindi ko pinahalagahan ang sarili ko. Sabi ko sa aking isip. Pumikit ako. Pinakaramdaman ang halik nito na nagbibigay ng kakaibang kaba sa puso ko. Sa bawat halik nito ay tinutugunan ko iyon. There are two kinds of girls for me. Annoying and pleasing. And I can tell that Jara is one of the annoying women I've ever met. Iba ang consistent ng babaeng ito at hindi natatakot sa akin kahit tingnan ko ng matalim. Hindi ko rin mabasa ang isip nito at gustong sabihin. Ano bang kailangan niya sa akin? Tanong ko sa akin sarili. Dahil sa init na nararamdaman ng katawan ko ay hindi ko na magawang makapagpigil pa. Mas nakaramdam ako ng init ng haplusin ng babaeng ito ang dibdib ko. She's so talkative and I'm not interested to answer all those dumb questions. Iniyuko ko ang aking muka upang abutin ang kanyang labi. Marahan ko iyong hinalikan hanggang sa lumalim. Binuhat ko ito sa sala nang hindi tinatanggal ang mga labi ko sa kanyang labi. Inihiga ko siya sa sofa. Inalis ko ang pagkakahalik ko sa kanya, tinitigan ko ito ng mata sa mata. Alam mo ba kung ano ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Yes. If that's the case, I won't spare you tonight. Tama lang nakabayaran ang gagawin kong ito dahil sa pangangahas niyang gawin ito sa akin. Ang temptation na nararamdaman ko ay iba sa mga babaeng nagalaw ko na. Isa lang din si Jara na nagbigay ng motibo sa kanila. There is something about this woman. Ani ko sa isip. She's like a drug that I can't resist. Ang gusto ko lang ngayon ay amparusahan siya dahil sa ginawa niya sa akin na ito. Brother-in-law, please be gentle. Sabi nito. No. Garalgal kong sagot. Walang paalam na inangkin ko ito. She is a virgin. I'm looking to her eyes at nakita ko ang sakit na ginawa ko. Why didn't you tell me? Asar kong tanong. I told you to be gentle but you're so ruthless. Sagot nito at nakapikit. I'm sorry, baby. Just tell me if you're ready. Masuyong sabi ko. You can continue, please. Sabi nito. I know what it feels when it's your first time. I make her first, memorable at lahat ng intimate na posisyon na alam ko'y ginawa ko. Inari ko ang buong katawan nito at walang sawang pinaghahalikan. Hindi ko ito tinigilan hanggang hindi ko naabot ang urok ng kaligayahan. Nang matapos ang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa at nang magkaroon ako ng lakas ay binuhat ko ito papunta sa kwarto. I know she's exhausted. Kita naman sa kanyang muka at dahil sa pagod, hindi na nito magawang magsalita pa. Pagkababa ko sa kanya ay pumunta ako sa side table upang kunin ang pack ng cigarette. Sinandahan ko iyon at dumiretso sa veranda. I need to sleep for a while. Napatingin ako sa babae nagsalita na nasa likuran ko at nakapikit ang mata. Hindi ko alam kung ano bang plano ng babaeng ito pero soon malalaman ko rin. Now, pagbibigyan ko siyang magpahinga. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa sala. Dinampot ko ang mga damit doon na nagkalat at ibinalibag pabalik sa kwarto. Natitiyak kong tulog na ito nang nakangangasiya. How funny is she? Sambit ko. Hindi ko napigilang mapangiti. I mean, nakakawala siguro ng poise na makita siya ng ganito. But I was wrong. Masyado siyang totoo sa sarili at wala nang pakialam sa paligid basta makatulog lang siya. Dahan-dahan akong tumabi dito. Tinalikuran ko pa ito. It's 12:30 a.m. in the morning and I have many more hours to spend another round with her. But let her rest for a while. Ipinikit ko ang aking mata. Wala sa isip ko na makakatulog ako ng basta-basta katabi ang babaeng hindi ko naman talaga kilala. Nagising ako dahil sa likod nitong matulog. Dahil sa pagkaburyong ko ay muli kong inangkin ang katawan niya. Pumatong ako sa kanya at doon lang siya tuluyang nagising. Nakatitig ito sa akin. What? Tanong ko habang magkalapit ang mga mukha namin. Ibubuka pa lang nito ang kanyang bibig ay sinalubong ko na ito ng halik. Tiningnan ko ang kabuang mukha niya. Ngayon ko lang napansin na maganda siya. Her eyes is color brown. Mahaba ang pilik mata. Hindi katangusan ng ilong na maliit pero tama lang sa malapuso niyang mukha. Umalis ako sa pagkakadagan at tumabi sa kanyang gilid. May boyfriend ka na ba? Tanong ko. Tiningnan ako nito at ngumiti. Noon meron. Kaya lang inagaw sa akin ng ibang babae. Sagot niya.
Napakunot noo ako at may konting kirot sa parte ng puso ko nang marinig iyon. Naawa ako na hindi ko maintindihan. Ayoko maging judgmental at ayoko namang magtanong na parang interesado sa kanyang pribadong buhay. Ano bang gusto mo sa akin? Malamig kong tanong. Ito naman dapat ang kailangan kong malaman, kung ano ba ang gusto niya at ginagawa niya ito. Ngumisi lang ito sa akin. Nakakaloko ang ngiti nito at hinintay ko kung ano ang kanyang isasagot. Para ibigay ang sarili niya sa akin, she has a big purpose. Gusto ko na pakasalan mo ko, sabi nito. Niliitan pa nito ang kanyang mata para magpa-cute. Hindi ka ba natatakot na itakwil ng pamilya mo dahil sa gusto mo mangyari? Alam mo na ipinagkasundo na kami ni Evelyn at siya dapat ang aking pakakasalan. Direktang sagot ko. Wala naman akong pakialam kung itakwil ako ng aking pamilya. Besides, matagal na akong walang pamilya. Wala din akong pakialam sa iisipin ng ibang tao dahil buhay ko ito. Kung ano man ang gawin ko, it has nothing to do with them. Alam ko mas malalim pa ang rason mo para gawin ito. Matalim kong tinignan ng babaeng katabi ko. Tell me, Jero Mendez, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Sabi ko, I'm a businessman. At kung sakaling gawin ko ang gusto mo, malaka mawawala sa akin. Lalabas na nakakahiya kong lalaki. Sa tingin ko, wala ka namang magagawa. Nakangising sabi nito. Sa tingin mo ba, matatakot ako sa pambablackmail mo? Ngumisi din ako. Masyado ka pang bata para pasunurin mo ako sa mga gusto mo. I know. Alam ko namang hindi kita basta-basta mapapasunod. But I have a great offer for you. What is it? Siguraduhin mo lang na hindi ako malulugi sa offer mo. Dahil hindi ako ang klaseng businessman na mag-exert ng effort nang walang mahukuhang kapalit sa huli. Bantayan Island Bridge Project. Sagot nito. Between your Diamond Bridge Construction Company and Pyramid Bridge Incorporation, mas labang ang pyramid na makuhang project. And so? Sarkastiko sagot ko. I thought simpleng babae lang siya pero hindi pala. Madami siyang alam. She's intelligent and smart. She has a ways at marunong makapag-negotiate. I will help your company na makuha mo project. What do you think of my offer? At kung papayag ako, kapalit noon ay ang pakakasalan kita? Sagot ko. Napaisip ako. It's almost 2 weeks at wala pa rin nagagawa ang kumpanya namin para makuha ang bidding. Threatened din sa amin ang pyramid dahil mas may chance talaga ito na makuha ang project. Napabuntong hininga ako habang nakaharap sa babaeng todo ang ngiti sa akin. Habang tumatagal ay mas nagiging interesado ako sa babaeng ito. This matter between us is getting more interesting than I expected. Sabi ko sa aking isip. I'm so tired and exhausted. This man beside me can't spare me a little mercy. Ilang beses ba niyang kailangan ang kinin ng katawan ko para lang masihan siya? Kung tigre lang ito, ay malamang nalapanan niya ako ng buo. Naging interesado siya sa deal na sinabi ko. Konting push pa. Makukuha ko ng tiwala nito. Sabi ko sa sarili. Hindi ako papayag na mabaliwala lang ang gabi na ito na pinaghirapan ng aking katawan. Is it a deal or no? Tanong ko sa kanya. Nagdadalawang isip ito pero hindi ko ipinakita na natatakot o nagdadalawang isip ako. Ang tanging confident ko lang ay ang magpapanalo sa laban na ito. What if ayoko sumugal sa gusto mong offer? Tanong nito. Then, I won't bother you anymore. Ngiting sabi ko. Kinuha ko ang kumot na nakapulupot sa aming dalawa. Tumayo ako sa kama at hinanap ang damit ko. Napalingon ako muli sa lalaki na magsalita ito. Sinalubong ako nito ng kakaibang ngiti sa kanyang muka na ngayon ko lang nakita. My heart beat fast at parang lumiwanag ang aking paligid. Alright, sagot nito. Let's make a deal. I will give you 1 week to work on this project. You know my reason, right? Sabi nito. If you win, I will marry you. Yun lang naman ang hinihintay kong sagot. Umabot ang ngiti ko dahil sa kanyang sinabi. Hindi pa naman pala ako ganoong kabala sa buhay. And yes, I know his reason kung bakit kailangang within 1 week makuha ang project dahil nalalapit na ang engagement nila ni Evelyn. Thank you. Sabi ko nang may nakakaakit na ngiti. I will not disappoint you, brother-in-law. Sabi ko. Dinampot ko sa sahig ang dress na suot ko kanina. Nakabalagbag din ang bra ko. Sunuot ko na ang aking damit panloob at dress. Naganapanap ako sa paligid dahil hindi ako makakaalis kung hindi ko suot ang aking undies.
Nakita ko ito malapit sa ilalim ng kama kung saan nakahiga si Austin. Yumuko ako doon at kinuha iyon sabay suot. You won't stay? Tanong nito. Hindi ko na ito nilingon dahil sa aking paghahanap. Not anymore, brother-in-law. Beside, nakuha ko na ang sagot mo at okay na ang deal natin. Pangiti kong sagot. Papalabas na ako sa kwarto na magsalita muli ito, pero hindi na ako lumingon, patalikod. Mapapatawad ka pa kaya ng pamilya mo kapag nalaman nilang nangyari ngayon? Dahil sa kagustuhan mong pakasalan ako pati puri mo, ibinigay mo ng ganoong kabilis. Napakuyom ako habang hawak ang doorknob. Tama siya. Para lang pakasalan niya ako, ganoon ko kadali ibinigay ang puri ko na matagal kong iningatan. Hindi ko na sinagot ang kanyang tanong at mabilis na umalis sa hotel. Sumakay ako agad ng taxi at pumunta sa isang kilalang tulay dito sa Cebu. Ilang minuto lang ang layo nito sa hotel kaya agad ako nakarating dito. Ang tulay na ito ay ginawa 5 years ago. Sa kasamaang palad, bumagsak ito after a month na pagkakagawa. Marami ang namatay dahil sa insidente. Pinikit ko ang aking mata at inalala ang pangyayari ng panahon na iyon. Rinig ko ang iyakan ng mga tao na nakapaligid dahil sa mga nawala nilang mahal sa buhay. Ang mga pulis ay nagkakagulo, ganun din ang ilang ahensya ng gobyerno na makatutulong sa insidente. Idinilot ko ang mata ko at naglakad sa tulay. Ibang-iba na ito kumpara noong una itong ginawa. I hummed a song na paborito kong awitin ni Daddy. That day, bago buksan ng tulay sa publiko, dinala ako ni Daddy dito. He's very proud of his creation at ito talaga ang kanyang pangarap. Anak, tawag sa akin, puno ng determinasyon, kasiyahan at fulfillment ang mukha ni Daddy. Dahil sa tulay na ito, mas madali nang makakabiyahe mga tao sa Cebu papunta sa karatig na kalapit na lugar na ito. Anak, itong isang bagay na may aalay ko sa'yo. Ito ang pinakamalaking achievement ni Daddy na ibinigay ko para sa'yo. Sana'y maging proud ka kay Daddy. Maluha-luha ako ng araw na iyon dahil sa wakas, unti-unti nang naaabot ni Daddy ang kanyang pangarap. Ngunit nagimbal ang buong Cebu nang bumagsak ang tulay matapos ang ilang buwan na paggamit nito. Kung ano-ano pang pambabatikos ang tinanggap ng aming pamilya dahil sa nangyari, lalo na kay Daddy. Kinurakot daw ni Daddy ang pera at tinipid ang materyales kaya bumigay itong tulay. Wala daw kwentang engineer si Daddy. Sana daw ito na lang ang namatay at kung ano-ano pa. Marinig ang mga salitang iyon ay nagbibigay ng matinding sakit sa puso ko. Alam ko na hindi totoo ang mga sinasabi nila. May tiwala ko kay Daddy na hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon. Naalala ko pa ang huli niyang sinabi bago ako nito iwan sa mundo. Anak, kilala mo ang Daddy, hindi ba? Nakangiti ito sa akin at nakalagay ang dalawang kamay sa aking balikat. Hindi kayang gawin ng Daddy ang mga bagay na iyon. Hindi totoo ang mga paratang nila sa akin, anak. Maniwala ka. Nagkakamali sila sa paratang. Nagkakamali sila na paratangan ako na corrupt at naglustay ng pera na ginamit sa pagpapagawa nitong tulay. Uminit ang mata ko at narinig ko ang hikbi na nanggagaling sa bibig ko. Daddy. Mahinang tawag ko sa kanyang pangalan. Daddy. Todo hagulhol ako dahil sa kalungkutan na nararamdaman ko. Hindi ako makapapayag na mabaliwala ang pagsasakripisyo mo, Daddy. Ako na bahala sa lahat. Lahat gagawin ko para mapatunayan na wala kang kinalaman sa nangyari dito sa tulay 5 years ago. Pangako ko sa iyo na pagbabayaran ng mga taong iyon ang nararapat na parusa sa kanila. Meron ako matibay na ebidensya na walang kasalanan si Daddy sa nangyaring pagguho ng tulay. Iniwan ito sa akin ang original blueprint ng tulay. Malayong-malayo iyon sa ginawang tulay na gumuho. Whether it is Gonzales Group na pagmamayari ni Tito, Ivan, o Diamond Bridge na pagmamayari ni Austin, pagbabayaran nilang lahat. Lahat-lahat. Hanggang sa magpakaawa sila na mamatay na lang at sumunod sa libingan ng aking ama. Pasado 9:00 na ng umaga na makauwi ako sa bahay. Pagpasok ko pa lang sa pintuan ay sinalubong na ako ni Evelyn na may kakaibang ngiti sa labi. At saan ka naman galing? Magaling ko. Hindi ka umuwi kagabi ah. Sarkastikong sabi nito. Nakipagkita ka ba sa ex-boyfriend mong si Henry? Tanong nito. Hindi ba't kakauwi niya lang kahapon from Canada? Nabalitaan ko sa makakating dila ng mga kaibigan ko na nililigawan ka pala ulit na lalaking yun. Ngumisi ito.
Tiningnan ko lang siya ng masama at mas lalo pa itong nangaasar. Well, not now, my dear stepsister. Nilapitan ko ito at ngumiti. I never thought na interested ka pala sa private life ko. Anyway, since tinanong mo na ako, sasabihin ko na sa'yo. Nilapit ko ang ulo ko sa kanyang tenga at binulungan ito. Kasama ko ang boyfriend ko kagabi. He's not like a piece of trash na katulad ni Henry. Kinuha ko ang cellphone ko sa baga. Binuksan na yun at pinakita ang isang picture. Inilapit ko iyon mismo sa kanyang pagmumuka. Napatawa ko nang malaki ang kanyang mga mata. Malandi ka! How dare you seduce my man? Sabi ni Evelyn na akmang sasampalin ako pero mabilis kong nahawakan ang kamay nito. Evelyn, nakalimutan mo na ba yung ginawa mo sa akin noon? Gusto mo ba? Ipaalala ko pa sa'yo kung paano mo nilandi si Henry na ex-boyfriend ko? Matalas kong sabi. Sabi mo lahat ng gusto mo na kukuha mo. And now, I'm just returning a favor. Bitiwan mo ako! Tingnan na lang natin kung magagawin mo pa ng paraan kapag sinira ko na yung pagmumukha mo. Galit na tugon niya sa akin. Nagpumigla si Evelyn at mabilis akong itinulak nito. Mas matangkad ako sa kanya ng konti at malakas din ang grip ko kaya hindi niya ako agad napatumba. Tinapunan ko ito ng malamig na tingin at ngumisi ng nakakaloko. Pasugod muli sa akin si Evelyn at hindi ko na pinalampas iyon. Lumaban na ako at itinulak ito. Napaupo siya sa may sofa. Nagsimula na rin kami magsabunutan at magsigawan. Napatigil lang ako sa pagsabunot at pagsampal kay Evelyn nang umawat si Mommy. Tama na yan! Bulyaw nito. Bakit sinasaktan mo ang kapatid mo, ha? Galit na tanong sa akin ng Mommy. Bilang respeto ay tumigil na ako at lumayo kay Evelyn. Hingal na hingal ako at naramdaman ko na mas nadagdagan ang pagod ko. Mommy. Malambing at mahina akong sabi. Nakayakap ito kay Evelyn at inaayos ang buhok nito. Huwag mo ko tawagin Mommy dahil wala akong anak na kagaya mo. Nalumo ako sa narinig ko. Actually, dapat nasanay na ako dahil palagi naman niyang kinakampihan sa Evelyn. Simula na maging Gonzales siya ay mas priority na niya ito kaysa sa akin na anak niya. Wala kang galang at utang na loob. Pagkatapos ng pagkupkop at pagtanggap sa atin ni Evelyn at ng Tito Ivan mo, ganito pang gagawin mo? Aawayin mo na lang basta-basta ang kapatid mo? Napangisa ako at napairap sa pinagsasasabi ni Mommy. Nananahimik pa rin ako. Mommy, si Jaira nilandi niya si Austin. Kagabi kasama niya ang fiancé ko at ang masaklap magkasama pa sila sa kwarto. Ano? Nalalaki matang tanong ni Mommy. Bumaling ito sa akin na puno ng galit. Sinugod ako ni Mommy at pinagsasampal ako. Sa braso, sa pisngi at kahit sa parte ng katawan ko na mahahagip niya. Wala kang kwentang anak! Pagkatapos mamatay ng tatay mo at pagkatapos ay tayong bigyan ng kahihiyan, ang pamilyang ito lang ako magkaw sa atin. Tapos ganito pang gagawin mo? Demonyo kang bata ka! Pumalag na ako. Hindi ko na kaya magpaapi at tanggapin ang panlalait ng sarili kong ina. Sa mata mo, ganyan na ba talaga ako kasama? Sa mata mo, wala talaga akong kwentang anak? Bulyaw kong sagot. Pinigilan ko ang luha na papatak sa mata ko at binigyan ko ito ng magandang ngiti. Kung ganun, aalis na ako sa bahay na ito. I wish you three a happy family. Pagkatapos ko magsalita, iniwan ko ang dalawa at umakyat sa kwarto. Dapat matagal ko na talagang ginawa na lumayas dito sa impyernong bahay na ito. Nasa conference meeting ako habang kausap ang mga board directors na makatanggap ako ng isang tawag. Wala itong sound pero nagva-vibrate ito sa aking bulsa. Habang nakikinig sa kanila ay kinuha ko iyon upang malaman kung sino ang tumatawag. Nanliit ang mata ko nang makita ang caller name. Bago siya umalis kaninang madaling araw ay pinasave nito ang kanyang number. Sinagot ko iyon. Brother-in-law. Bungad sa tawag nito. What can I do for you? Miss Mendez. Tanong ko. I'm sorry to disturb you. I know you're a busy person. Binaba ko ang cellphone at tinakpan iyon. Excuse me. Malamig na tugon ko sa mga kaharap ko. Tumayo ako at lumabas sa conference room. Not really, Miss Mendez. I thought you were tired at hanggang ngayon tulog pa. Huminga ako ng malalim. Tell me, Miss Mendez, bakit hinahanap mo ako sa ganitong oras? Miss me? Sarcastic ang sagot ko. Mamayang gabi, atid ako ng charitable na pangungunahan ni Mr. Raymond Villafuerte. It's important dahil related ito sa project na gusto nating makuha.
We can't miss the opportunity. You can't miss the opportunity. Kahit hindi ko makuha ang project na iyon, tatakbo pa rin ang business ko. Sagot ko. I know, pero malaking kawalan sa company mo kapag nakuha ng pyramid ang project. Sabi nito. I heard her giggle. Brother-in-law, I need you to be there. Wala akong kasama pupunta doon kaya naman baka pwede na samahan mo ako, please. Sa imahinasyon ko nakikita ko ang ngiti nito. Ang magandang mukha nito at kung paano ito humingi ng pabor na alam kong hindi ko mahihindian. Napabuntong hininga ako. Ganyan ka na ba kadesperada na pakasalan ako, Miss Mendez? Sarkastikong tanong ko. Brother-in-law, huwag ka naman masyadong umin sa akin. Ngising sagot niya sa akin. Using my effort para ma-achieve ang goal natin. Siyempre, determinado ako. Dagdag nito. That is your goal, not mine. Apil ako. Whether me or you, for the sake of this project, you should accompany me. Narinig kong bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Okay, if you accompany me, I'll give you a reward and make an effort tonight. Deal? Gusto ko makita kung talaga bang makukuha ng babaeng ito ang project. I'm interested kung ano ba ang kaya niyang gawin para makuha ang bagay na kanyang gusto. I curled my lip. Then, daanan mo ko dito sa office. 5 p.m. sharp. Tugon ko. Thank you, brother-in-law.